Hindi ko alam kung ito na ba ang pangalawang pagkakataon o pangatlong pagkakataon na may umupo sa aking mahiwagang dilaw na upuan. Nakikita mo ba, Maricel, kung gaano nahihirapan si Aling Conching sa nangyayari? Eh, mahirapan man po siya eh. Hindi ko naman po alam na ganyan eh. Na meron siyang asawa at may anak eh. Sino naman po papatol kung meron siyang anak? Oo. O dalaga naman po niya ako nakuha. Oo. Tama. Ano pong gagawin ko? Question. Ano gusto niya? Paubaya ako sa kanya. Eh, paano naman po ako? Ay, dalaga ka pa, may iba ka pang pwedeng maging buhay. Ikaw ang pinakamaswerte. Bakit? Kasi nung tinatanong ko kanina, sino si Maricel? Sabi ni Mang Jun, Marilu, Maricel. Marilu, Maricel. So, Mang Jun, sino po si Marilu? Nagkanak po ako doon. Napakarami mo ng anak! Napakamanluloko mo pa! Ba't naniwala ka naman? Kadalanan ko pa pala na maniwala ko sa'yo. Okay, mga kapatid, eto na. Nalito na si Mang Jun kanina dahil nga sa kanyang pagiging pabling ay parang naduling na ata siya. So, may nabanggit po siya na sinasabing Marilu. Sino naman kaya siya? Marilu Santos, pasok! Bakit to? Kilala po ba ninyo si Lynn? Hindi ko po kilala yan. Si Aling Hindi Conching? ko rin mga kilala yan. At Si sino po Maricel? siya? Hindi ko rin po kilala. Lahat po silang Hindi ko po karelasyon ni kilala Mang yan. Jun. Opo. Ang asawa ko po yan. Bakit po nandito yan? May anak po ba kayo? May anak po ba kayo? Hindi ba, Ari? May anak kami. Eh, dalawa na anak namin. Ilang taon na po ang anak ninyo? 3 taon na po siya. Magtatatlong taon na po. 2007 na ako nagkano sa amin yan. So kayo po ang number 3, siya ang number 4. Hindi umari yan. Hindi umari. Nagsasama ko kami yan eh. Saan po kayo naman nagkakilala ni Mang Jun? Ate Marilu, Sa ano po, sa fabricator po niya, sa trabaho po niya. ano pong pakilala sa inyo? Binata po siya. Opo, sinabi po niya binata siya. Yun po ang sabi niya sa akin. Ano po ang apil... Sandali lang po. Ang anak po ninyo ay babae po? Opo, opo. Mary Jane Divina Santos. Opo, ma'am. Bakit sinabi po ba ni Mang Jun ang dahilan kung bakit hindi kayo pwedeng makasal? Wala naman po siyang sinasabi. So, hanggang ngayon, nagsasama pa rin po kayo. Nagsasama ko kami, kaya lang lilitaw po yung lalaking yan eh. Doon ko na ako maalaman kung ano pong ginagawa ng buhay niya sa akin. Hindi ko alam. So, sino po ngayon ang kinakasama nyo sa kanilang apat? Ito po, si Maricel. Dali lang po. Bakit po ninyo hiniwalayan naman si Ate Marilu? Kung hindi ko po nakita pagmamahal, dito ko po nakita kay Maricel. Pag meron na naman po kayong hindi nakita kay Maricel, iiwan niyo po siya. Dito. Yan na po yung mahal ko. Sa ano po ang nakakasiguro sa inyo na matapos niyang marinig itong tatlo, ay mahal pa rin niya kayo? Mahal mo pa rin ba? Mahal mo pa? Kahit ano po mga Narinig mo ba sabi ni Doktora, hindi na magbabago si June? Ako magbabago sa kanya. Kung hindi nila magbago, ako magbabago. Masahid na luha ko niyan. Iniwan kayo kasi iwanan ang ganahin. Makatingin pera rin. Siguro para mas maliwanagan ang ating mga bisita, dapat po nating seryosohin at bigyan ng matinding counseling. Kaya naman po isasagawa ng F2F kasama ang trio tagapayo. At sana nga po, maliwanagan hindi lamang si Mang June, kundi ang mga naging babae sa kanyang buhay at kung paano dapat kaharapin ang mga problema pang pwede nilang pagdaanan kasama si Mang June.
habang nangyayari, yung unang paalam na hindi lang kayo, naniloko kayo, una down na down kayo, pagkatapos makikita nyo na after a while makakalimutan nyo ninyo at hindi ka naman, hindi ka naman ganun. Basta lang yung buhay mo. Ano lang ang pag-asa? Kung magbago siya, di pwede, pero hindi pa siya. Nagpapagawin Oo. So, pwede kang mag-text sa akin. Puro naman ang puso mo eh. Di ba? Napaka masalimuot po ng kwento ng buhay ninyo, Mang June, at ng 4 na babaeng minahal po ninyo. Sana nga po, hindi tumagos sa kabilang tenga ninyo ang sandaling panahon na nakasama ninyo ang Trio Tagapayo at binigyan po kayo ng mga advice para po makatulong sa bawat isa sa inyo. Sana po, pinakinggan ninyo mabuti yun at pinahalagahan. At bago lang tayo magtapos, meron pa ho silang mensahe sa inyo. Kaya merong mga batas at pinaigting ang mga batas ngayon para protektahan ang karapatan ng mga kababaihan dahil nga sa mga pangyayaring ito na kinakailangan masugpo na. Maricel, wala kang karapatang makisama kay June sapagkat siya'y may legal na asawa. Kung mananatili ka sa iyong pangangapit na pakikisamahan mo pa rin siya, baka ikaw din ay masadlak din sa paglabag ng batas. Yun yung concubinage o pakikiapid sa lalaking may asawa. At may karampatang parusa din yan. Yun lang. Meron pang isang paraan na pwede kang magbago, pero kailangan si Maricel o ang susunod na babae ang makakapagtigil nito. Yung kasalukuyan niyang karelasyon, kung isang araw sabihin, ayoko na, alam mo, niloko mo ko, hindi ko akalain, ang dami mo palang nilokong babae, baka siya magbago. No? Pero mahirap nga yun, kasi alam mo, kung bata, akala mo you're invincible. Akala mo walang mangyayari sa'yo eh. Walang masamang mangyayari sa'yo kasi mas matalino ka, mas maganda ka. Yan ang laging iniisip ng bata. No? Kaya alam ko mahirap para ka Maricel maghiwalay. Although yun rin ang inaasahan ko. In addition, meron pang mga factors na tumutulak sa kanyang wag maghiwalay. Maraming babae ay iniisip na pag wala na nila yung virginity nila, walang kwenta na sila. Pero hindi ho yung totoo. May mga lalaking siguro ayaw magmahal sa virgin, pero hindi mo sila kailangan kasi ang gusto mong klaseng lalaki, virgin ka man o hindi, ang gusto mong klaseng lalaki ay ang may malawak na isip at tatanggapin ka at mamahalin ka kahit ano yung iyong nakaraan. Doon sa langit, sa aklat ni San Pedro, 5 kasalanan ang nakaikis sa iyo. Paano buburahin mo yon? 1, 2, 3, 4. 4 pala, naikis, na mahirap burahin kung hindi ka magbago. Kung ang batas ay may kamay, ang batas ng Diyos ay may puso o kung patawarin ka, kung pagsisisihan mo ang ginawa mong kasalanan, humingi ka ng kapatawaran sa 4 na babaeng itong nasaktan mo, pinaglaruan mo ang kanilang puso, at inanakal mo pa. Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa harap ng Diyos. Kaya po ang dapat pagsisihan mo at baguhin mo. Kung hindi mo gagawin ang pagsisisi at pagbabago, alam ko saan ka tatagpuan. Sa ilalim na nagbabagang apoy sa impyerno. Gusto mong mailigtas ka? Ayusin mo ang buhay mo. Dito mismo, humingi ka ng tawad sa ginawa mong karumal-dumal na kasalanan sa kanila. Amen. Marami pong salamat sa ating mahal na Trio Tagapayo. Paano po, Aling Conching, bilang kayo po ang legal na asawa? Hindi na ho ako makikisama sa kanya. Wish ko na lang po mapagbago ho siya ni Maricel. Pero ho, yung mga anak ko, yun na lang ho ang inaano ko na bigyan niya ng suporta. Hindi ko ho sa pagbabawalan na dalawin yung mga anak niya. Opo.
Ayun na lang ho ang mangyayari ho siguro kasi hindi na ako aasabi din po sa kanya. Ate Lynn? Po ako. Kasi kasuhin ko na lang po mga anak namin. Hindi ko na lang po sila pababayaan. Aling Marilu? Ang sa akin naman po, kung wala na ho siyang pagmamahal din sa akin, ang anak na lang din po naman na supportahan na lang niya rin po ang anak ko. Mang June? Hindi ko po alam kung nauunawaan po ninyo kung gaano kalala, kasakit at kagrabe po itong ginawa ninyo sa tatlong babaeng ito. Pati na rin po kay Maricel. Magbabago na po ako. Suportahan ko na lang po sila. So ikaw, Maricel, anong iyong desisyon? Maricel? Isipan ko pa po. Ha? Ano pa po? Sige, pag-iisipan mo dahil nga sa naguguluhan ka pa at sa dami ng mga naging pangyayari, nauunawaan namin yon at ipagdarasal namin na sana maging maliwanagan ka at maging tama at yung talagang para sa iyo, yung magiging desisyon mo at maisip mo ang iyong sarili. At sana rin po hangad namin na maging maayos po ang buhay ninyo, Nanay Conching, kay Aling Lynn, ganun din kay Ate Marilu, na sana po unahin po ninyong mahalin ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak at ipaglaban po ninyo ang karapatan ninyo at ng inyong mga anak para po sa sustento. At sana po, Mang June, yung mga anak po ninyo, huwag po ninyong pabayaan. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga ka-face-to-face. Tsak na marami na naman po tayong napulot na aral sa ating pong pinag-usapan. Bago po pumasok sa isang relasyon, lalo na daw ang pagpapakasal, siguraduhin nating handa ang tayo sa lahat ng aspeto. Maging tapat sana ang lahat sa taong piniling mahalin. At maging kontento sa isa at huwag nang maghangad pa ng iba. Ika nga dapat stick to one. Huwag na nating gawing komplikado ang ating buhay. Marami ka pang iintindihin kung papasok ka sa maraming relasyon. Samantalang iisa lang ang iyong mamahalin, maraming pagmamahal ang pwede mong ibigay. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart talk for the day, hindi tama na pagsabay-sabayin ang pakikipagrelasyon sa iba dahil kapag ito ay nabuko, baka wala na sa iyong matira at maiwang ka na lang mag-isa sa panghabang buhay. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. At thank you din sa aking co-host na si Hans Martel. Dance Squad. Siyempre thank you din kay B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Sana po, dito sa ginawa natin ay kahit paano nakatulong kami at nagkaroon na po ng closure ang anumang problema pong kanilang pinagdadaanan. Ako po muli ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siyang Ami, na laging magpapaalala sa ating pong lahat na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Martes, mainit ang isyu ng huthutan. Bakit sinasabi niya na hinuhututan niyo daw? Ha? Ako ang nanguhutot? Sigurado ka? Nabihinsan ka na? Galing kay Kuya Bal? Pero ang huthutera, may tinuturong iba? O ikaw, matino yung anak mo. Ano ka? Hating gabi. Iba. Sino ba talaga ang nangangwarta? Ano ang meron sa inyo ni Mang Bal? Wala po, magkakaibigan lang kami. Picture daw po ng anak ninyo, wallpaper sa cellphone ni Mang Bal. Paano ko ilalapad yan? Magkamag-anak kami ng asawa ni Kuya Bal. Face to face, ngayong Martes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5.